Kung meron man nga po mga idol na hindi natuwa sa trade ng Minnesota Timberwolves at New York Knicks, meron rin naman nga pong sumang-ayon dito na mga analyst at fans dahil nasolusyonan na nga po ng magkabilang team ang kanilang naging problema last season. Sadyang kahit anuman ang epekto ng ganitong klaseng trade sa team, hindi nga talaga ito gusto ni Karl Anthony Towns. Ayon nga po sa ibinalita ngayon, last minute na lamang pinaalam sa kampo ni Towns na ititrade siya ng Minnesota sa New York Knicks. Kaya maging si Towns gulat na gulat at hindi nga po makapagsalita sa nangyari at sa ginawa sa kanya ng Minnesota na matagal nga po niyang tinulungang bumangon para makapasok sa playoffs at magkaroon ng championship run. Nagpost pa nga ito ng 3 tuldok sa kanyang social media account na nangangahulugang may sama siya ng loob sa kanilang front office. Sa kabilang banda, ginulanta nga po ng Minnesota, especially ang buong fan base ng i-trade nila si Towns sa New York Knicks para makuha ang dalawang player na sina Donte DiVincenzo at Julius Randle. Kaya umaasa ang team na gamit ang kanilang ginawang trade, mas mapapalakas ang kanilang lineup na magiging daan upang umabot kung sakali man sa finals. Ngunit, ayon sa isang analyst, imbes nga po na mag-improve ang Minnesota, mas humina pa nga po ang kanilang lineup ngayon. Bakit? Nadihado nga daw sila sa trade since bukod sa nawalan sila ng isang scoring big man, meron rin naman nga pong mapagkakatiwala ang shooting, mapapalitan ito ng isang injury prone na player na merong inconsistent na shooting sa long range. Simula nga po sa pagiging top contender, maaari nga pong mahirapan silang manalo next season, especially sa opening game laban sa Lakers. Kung last year nahihirapan ng Lakers na patumbahin ng Wolves sa laki ng lineup nito, magkakaroon sila ng mas malaking tsansang talunin ito sa first game since kakailanganin nga po nitong bumuo ng chemistry at maggamayan ng bawat laro. Sa madaling salita, yamado dito at mabaliktad ang Lakers sa kanilang opening game laban sa Minnesota Timberwolves. Sa kabilang banda, sa loob nga po ng isang off-season, grabe nga ang pinagbago ng Eastern Conference sa dami ng mga teams na lumakas ang lineup kagaya ng Philadelphia 76ers na literal nakabuo ng isang super team. Syempre sa pagkuha kay Paul George at ilang mga role player. Bukod sa 76ers, hindi rin naman nagpahuli ang New York Knicks sa pagpapalakas ng team dahil matapos nga po nilang makuha si Mikal Bridges, sinundan rin naman ito ni Karl Anthony Towns na kukumpleto sa kanilang bagong super team. Syempre, hindi rin naman magpapahuli ang Milwaukee Bucks na healthy na nga ngayon ang dalawang superstar na sina Giannis at Damian Lillard. Kaya magiging sobrang competitive next season ng Eastern Conference sa dami ng mga teams na kayang humamon sa Boston Celtics. Pero sa kabila niyan, mismong si Tatum na ang nagsabi sa isang interview, wala nga po siyang kinakatakutan kahit sino man at ano man ang mga teams na nagbabanta sa kanila. Sila pa rin naman ang nananatiling hari sa Eastern Conference dahil sila lamang ang nag-iisang team na nakasemento na ang chemistry. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.